Gandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 19 ng Isaias. Verse 1 hanggang 2, 10 yung ating babasahin. At yun, ang pamagat ng chapter na ito ay parurusahan ang Ehipto. At yun, umpisa na natin. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Nanginginig sa takot ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at ang mga Ehipsyo'y naduwag. Ang sabi ni Yahweh, paglalaban-labanin ko ang mga Ehipsyo, kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasama, lunsod laban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian. Masisiraan ng loob ang mga Ehipsyo at guguluhin ko ang kanilang mga balak. Hihingi sila ng tulong sa mga Diyos-Diyosan, sa mga mangkukulam, sa mga nakikipag-usap sa mga espiritu ng patay at manghuhula. Ibibigay ko ang Ehipto sa kamay ng isang malupit na Panginoon, isang bagsik na hari ang sasakop sa kanila. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihang Panginoon. Bababaw ang tubig sa ilog Nilo at unti-unting matutuyo. Babaho ang mga kanal, ang ilog Nilo ng Ehipto ay mauubusan ng tubig at matutuyo rin ang mga tambo at mga talahib. Malalanta ang mga halaman sa pangpang ng Nilo, itataboy ng hangin at hindi na muling makikita. Magluluksa ang mga mangingisda at mananaghoy ang lahat ng namimingwit. Ang mga naghagis naman ng lambat ay manlulupaypay. Manghihina ang loob ng mga gumagawa ng kasuotang linen ng lulupaypay ang mga mahabi ng tela at mawawalan ng pag-asa ang mga manggagawa. At yun, babasahin ko lang muna sana at hindi ko na muna sana i-explain yung verse 1 hanggang 10 ng Isaias dahil medyo malalim para sa akin yung pakahulugan nito. Mahirap para sa akin na i-explain yung bagay na aking natutunan dito. Ganun pa man ay salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng karunungan upang maunawaan ito at i-explain kahit na medyo mahirap ay binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon. At yun, ang aking natutunan dito, itong verse 2, ang sabi ni Yahweh, paglalaban-labanin ko ang Ehipsyo, kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasama, lunsod laban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian. Masisira ang loob ng... At yun, hanggang doon lang yun pala, verse 2. At yun, ang nakuha kong aral dito, once na tayo ay maging makasarili, ang pagiging makasarili base sa aking pagkakaunawa at base sa aking pag-aaral patungkol sa pagiging makasarili ay wala siyang gabay ng Panginoon. Kumbaga, umaasa lang siya sa kanyang sariling karunungan, sariling kalakasan,
sariling talino. Pero, yun nga, pero kung tayo ay aasa sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng karunungan, katalinuhan, kakayahan, kung tayo ay aasa sa Kanya. Pero yun nga, yung taong makasarili, walang gabay ng Panginoon. Kaya kung minsan siya ay napapahamak. At kung dumating sa punto na tayo maging makasarili, mahihirapan tayo. Sapagkat ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. Sabi sa Kawikaan, kung natatandaan nyo lang. Sabi doon, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. At kadalasan ng humihiwalay sa karamihan ay napapahamak or nanlalamig sa church. Kaya tayo na mga nakakilala sa Panginoon, once na tayo ay nakakilala sa Panginoon at nakatanggap ng, ang tawag doon, pagpapala. Pagpapala kasi yun eh. Yung makatanggap tayo sa Panginoon, makakilala tayo sa Panginoon, mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon, lahat yon ay pagpapala sa atin. Kapahamakan yung tayo ay mapalayo sa Kanya, malamig tayo sa presensya niya, manlamig tayo sa mga gawain, sa ating mga churches, yun ay kapahamakan at hindi yun pagpapala. At sana ay naunawaan niyo yung gusto kong sabihin. Huwag tayong maging makasarili. Sapagkat once na tayo maging makasarili, tayo ay mapapahamak. Sabi dito, paglalaban-labanin ko ang mga Ehipsyo. Kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasamahan. Lunsod laban sa lunsod. Kaharian laban sa kaharian. Bakit sila maglalaban-laban at bakit hahayaan ng Panginoon na sila ay paglalabanin? Dahil sa pagiging makasarili ng mga taga-Ehipto. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan at lumalapit sa mga tao na nakikipag-usap sa mga spirito na hindi naman itinuturo ng salita ng Panginoon. Yun. Huwag tayong maging makasarili. At huwag nating talikuran ang Panginoon. At yun, sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po patungkol po dito sa aking natutunan sa verse 1 ng Isaiah chapter 19, verse 1 hanggang 10. Bagamat medyo malayo yung aking sinasabi dito sa verse 2, sana po ay naunawaan niyo po. Ang tao makasarili ay lumalayo sa karamihan at walang gabay ng Panginoon. Ang isang anak na walang gabay ng magulang, kadalasan napapahamak, namamali ng nalilihis ng landas at napapariwara. At mahalaga sa atin, may dagdag ko lang, sa atin, na kabataan ng church na magpatuloy. Magpatuloy tayo sa mga gawain, magpatuloy tayo na magpasakop sa ating mga pastor at pastora. Patuloy lang tayo. At huwag tayong manlalamig sa mga gawain ng ating mga churches. At yun, hanggang dito na lamang muli. Kita-kits tayo sa ating night devotion bukas po ng
gabi. At pinakang last na po, maraming salamat dahil patuloy niyo po akong sinusuportahan at patuloy niyo po akong sinusubaybayan sa aking night devotion. Nawa, patuloy niyo po akong samahan at patnubayan at sana po ay maging kalakasan po ako sa inyo. Encourage po. Yun po ang aking purpose. Kaya ko po ito ginagawa, hindi po para magpasikat. Hanggang dito na lamang po muli. At yun po, God bless po and good night. Bye-bye po.